Samantala, dako muna tayo sa labas ng himpilan. Alamin po natin ang latest sa Himlayang Pilipino. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Perceline Pialago. Perceline, magandang umaga sa'yo. Yes, magandang umaga din sa'yo, Kirby. So far hanggang ngayon, hindi pa naman ganun karami yung bilang ng mga taong dumadagsa dito para dalawin ang kanilang mga yumao. Pero kung seguridad ang pag-uusapan, in place naman ang ating mga security personnel. Sa katunayan, hindi puwersa ng Philippine National Police ang nakakalat dito, kundi puwersa ng Armed Forces of the Philippines. So habang nag-ikot muna ang news team, kilalanin natin yung mga instant businessmen dito sa loob ng sementeryo. Siyempre, usong-uso yan, ano? Dahil nakilala yan ng PTV News Team kahapon at ngayon. Dapat magkapamilya si Aling Arsenia. Mula sa pagiging janitress ng admin office ng sementeryo, businesswoman na siya ngayon. Siya lang naman ang nagpaparenta ng mga puting tent sa mga pamilyang dumarating tuwing undas. At dahil may small, medium at large ang kanyang mga tent, ang presyo naglalaro sa 1,200 hanggang 3,000 pesos. Nag-ano ng tent, nagpaparent. Di malakas ano pag ito. Pag ito lang, November 1st. Maging ang kanyang nag-iisang anak na si Jojo, dito na rin nagtatrabaho sa loob ng sementeryo sa mahigit 15 taon. Nililinis niya ang lapida at bermuda ng kanyang mga alaga at binabayaran siya ng pamilya nito ng 150 pesos kada buwan. Ito talaga, suki ko na po ito. Bali 15 to 10 years ko na itong alaga. Itong ginagawa ko sa kanila. Alaga po at tawag dito. Inalagaan namin yung puntod nila. Sa mahigit 30,000 nakalibing dito sa Himlayan, nasa 15 lang daw ang kanyang inaalagaan. Sapat na rin para sa pang-araw-araw nilang mag-anak. Dito ko na binubuhay ang pamilya ko di sa hanap buhay, hanap patay. Hanap buhay, hanap patay. Okay naman, no? Nabubuhay naman araw-araw. Samantalang si Kuya Alan, problemado sa matumal niyang negosyo. Bihira na lang daw kasi ang nagpapalinis ng nicho dahil maraming kumukontrata sa labas pa lang ng sementeryo. Ngayon po ma'am, marami po kasing tagalabas eh. Wala din po, yung outsider po ma'am. Marami po kaming... So may kakumpetensya pa pala kayo sa labas? Po nauna na lang po kung sino nauna, yun na lang yung gagawa, siya yung gagawa. Isa rin sa patok na pagkakitaan pag ganitong undas ay ang pagiging flower arranger. So ilang oras ang tinatahak ng pag-arrange ng bulang? Depende sa sa dami ng tao. Pag marami talagang non-stop talaga. Pag maraming dalaw. Iba po yung presyo ng undas talaga, 500 a day po kami. Pagka ganitong undas, 500 a day. Pagka simpleng araw, 300. Kita mo mga kababayan natin kanina, sila yung mga nagsisikap talaga na subukang magkaroon ng kita ngayong undasa. Bukod dyan, Kirby, dito rin sa ating paligid, may makikita tayong nagbebenta ng mga Halloween costumes. Meron din ditong mga stalls kung saan may mga food stalls dito na talaga namang patok doon sa mga bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. At pero nagpaalala ang DOH o Department of Health na huwag masyadong tangkilikin yung mga food stalls na yan dahil na rin sa kanilang banta sa kalusugan. Kirby. Alright, maraming salamat. Perceline Pialago, nag-uulat po yan ng live mula sa Himlayang Pilipino.